Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po na inaabot ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay January 6, 2021, 5:40 p.m. At tayo po ay live sa YouTube. Meron na po tayong 10 na unknown viewers. Siyam, 7 yung ating thumbs up. Kasama na po natin sa ating monitor si Sister Christy Juarez, Fortunato Juarez, good PM bro, Eman at mga kapatid sa Assembly of Yahweh. Brad Wilfred Bedes, magandang hapon po bro, at sa lahat ng mga kapatid kay Abay Hawa. Purihin ang katastasan at nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat, walang iba kundi ang ating mahal na Abay Hawa. Sister Loren Paulan, magandang hapon po bro Eman. At sa lahat ng kapatiran, papuri at pasalamat sa nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Hawa. Brad Ezekiel Umali, magandang hapon po sa mga kapatiran kay Abay Hawa. Emiliano Umali Jr., pagpaparangal, pagdakila, pagluwalhati, pagpupuri at pasalamat magpakailanman, laan lamang sa nag-iisang Almighty Elohim, banal at buhay na si Abay Hawa. Mapagpalang araw po sa Assembly of Yahweh. Renato o Ricardo Quaresma, magandang hapon Brad. Eman, gayon din sa mga kapatid sa kapulungan ni Abay Hawa, purihin at pasalamatan ng kataas-taasang Elohim na nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat na si Abay Hawa. Sister Jean Berte, isang mapagpalang hapon po sa lahat ng kapatiran watching from Bahrain. Shirley Abrera, magandang hapon po sa lahat ng mga kapatiran kay Abay Hawa. Brad Edmundo Mali, mapagpalang o magandang hapon po sa lahat, purihin si Abay Hawa. Sister Lolita Orsiga, magandang hapon po, Bro Emmanuel, at sa lahat po ng aking mga kapatid sa kapulungan, maging sa mga viewers. Sa iyo po, Abay Hawa, ang lahat ng papuri at pasalamat, ang nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat. Brad Alberto Palado, purihin, pasalamatan at mahalin po natin ang nag-iisang tunay, buhay at makapangyarihang Elohim na walang iba kundi si Abay Hawa. Magandang araw po sa lahat ng nasa kapulungan ni Abay Hawa. Brad Nelo Mali, magandang hapon sa mga kapatid sa Assembly, purihin si Abay Hawa. Joel Suela, Abay Hawa, salamat po bro Eman, at sa mga brethren, salamat po. Melchor Cabanayan, gandang hapon. Ayan, magandang hapon din Brad Melchor Cabanayan. Francis J. Lopez, magandang hapon po sa mga kapatid kay Abay Hawa. Ayan. At doon po sa ating GC, andun din po sina Sister Rosalie Bandojo, si Sister Lori Calderon, Sister Loli Corsiga, Sister Francis Johanna, Sister Vivian, Sister Brad Ricardo, Sister Gimberte, at kasama rin po natin dito po sa ating monitor si Sister Reverisa Shirley, magandang hapon po Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahweh, purihin at pasalamatan natin ang nag-iisang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat. Francisco Lopez, magandang hapon po sa inyong lahat. Francis J. Lopez, magandang hapon po mga kapatid kay Abay Hawa. Ayun.
So, 16 na po ang ating unknown viewers, 12 ang ating thumbs up. Ang ating pong paksa sa hapong ito ay hinggil po doon sa request ni Brad Carlos Gasbar. Hindi ko pa siya nakikita dito sa GC. So, siya ang may request nito. Regarding, basahin ko lamang po yung kanyang magandang gabi po, Bro Eman. Meron pong sinasabi sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga Hebreo 6:1 na napagkamalang laban kay Jesucristo o Yahweh. Ito ay inaakala kong masarap na pagkain pang spiritual. Sana po ay gawin nating paksa upang magkaroon ng linaw sa ikapupuri ng ating Panginoon na si Abay Yahweh. Ito pong talatang ito ay hindi gamit ng mga reliyon sapagkat ito ay mahirap unawain. Maraming salamat po. Correction, sabi niya, laban sa mga aral ni Yahweh. Salamat po. Ano po ba ang ibig sabihin dyan sa sulat ni Pablo sa mga Hebreo? Yan po ang ating tatalakay. Rosely Bandoho, shalom po sa mga kapatiran dito sa Assembly of Yahweh. Ganun din sa Brad at purihin ng ating Abay Yahweh. We love you all. Sister Gina Makoko, magandang hapon sa mga kapatid sa kapulungan at sa iyo po, Brad Eman, purihin ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Yahweh. At magandang gabi ho sa ating mga kapatid dyan sa dako ng Sukat, ganun din sa dako ng Makati. At sa lahat po ng inaabot ng munting channel na ito, inuulit ko po ang isang pagbati. Magandang gabi o magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Brad Samuel Rotone, isang mapagpalang hapon po. Hapon mga kapatid ko sa kapulungan, ganun din sa iyo, Brad Eman, purihin si Abay Yahweh. Sister Lori Calderon, magandang hapon mga kapatid kay Abay Yahweh, purihin ang dakilang Elohim na nag-iisang makapangyarihan sa lahat na walang iba. Si Abay Yahweh, magandang hapon po, Brad Eman. Brad Christopher Perez, magandang araw po sa ating lahat. Papuri at pasasalamat sa kabutihan ng ating nag-iisang banal na Abay Yahweh. Sumasa atin ang pag-ibig at kapayapaan at sa mga sumusubaybay, love you all. In love you, bro. Love you too, bro. Christopher Perez. So sabi nung ating kapatid, sana po ay gawin natin paksa upang magkaroon ng linaw sa ikapupuri ng ating Panginoon na si Abay Yahweh. Ito pong talatang ito ay hindi gamit ng mga reliyon sapagkat ito ay mahirap unawain. Maraming salamat po. Yan pong bagay na yan, yung sinasabi nga ho nila na totoo yun na maraming mahirap unawain dun sa mga sulat ni Pablo. At pwede rin yan na sabihin na mahirap unawain. Pero sa mga may espiritu, hindi po mahirap unawain yan kung meron kang espiritu. Kaya lang naging mahirap unawain yan sapagkat wala kang espiritu, namumuhay ka ayon sa laman. So, at totoo, maraming hindi nga nakakaintindihan, maraming hindi nakakaunawa ng talatang yan. Sa ispuno, patuloy ho yan. Isang buho yung ating babasahin. Ayun, si Brad Carlo Catan, ando na po sa GC. Sabi niya, magandang hapon po sa bawat kapatid sa pananampalataya, sa isang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat at nag-iisang banal, buhay at mahabaging Abay Yahweh. Kapagpalang araw po, sumating po ang pag-iibigan mula kay Abay Yahweh. Sabi ni Brad Carlo Catan. Sister Vivian Mana, good morning po sa ating lahat. Brad Ricardo, magandang hapon mga kapatid sa kapulungan ni Abay Yahweh.
So 24 na po yung 26 bigla. Na po ang ating viewers. 5:49 po ang ating oras. So kanina po ay nagbahagi po ako ng ating magiging setup At kasama na rin po natin si Sister Chris Jacker. Muli, isang napakaganda at mapagpalang araw po sa lahat ng aking mga kapatid dito sa Assembly at gayon din si Brother Eman at sa lahat po ng manonood at sumusubaybay, purihin si Abay Hawa. Brother Ronald mo ko, magandang hapon mga kapatid kay Abay Hawa, sa iyo din Brother Eman, purihin ang nag-iisang Elohim. Ayan. Marami po tayong magandang balita mga kapatid At marami ang nagtatanong Hindi lang isa, dalawa, tatlo ang mga nagtatanong hinggil na po dito sa ating ginagawang pag-aaral. Yung iba ay mga ka-eskwela ko pa. At yung iba naman ay mga kababayan ko sa Quezon. So marami yung mga nangyayari ngayon na kumbaga may sa hinagap hindi natin maiisip na darating pala ho yung isang pagkakataon na ganito pala. Hindi ho tayo ang may gawa kundi si Abay Hawa. Ingay yung pagtawag nasa kanya yan. Yung pagtawag, pagkonberte at yung sinasabing ang pagbubukas noong pangunawa, sa kanya lahat mo yan mga kapatid. Tayo ay isang maliit lamang na gamit, kumbaga. Ayan. Arnold Makoko, magandang tanghali sa ating dalawa, Sis Chris, maulan at mahangin dito sa Rostock. Tanghali. Bigyan mana, shalom shalom po sa isang mapagpalang araw na naman muli. Salamat kay Abay Hawa sa biyaya na naman pag-aaral natin from Askelon, Israel. Lolita Corsica, nakakatuwa po bro. Salamat po kay Abay Hawa. Totoo yan. Kumbaga, marami ngayon ng mga nagtatanong. Hindi na katulad nung una na wala lang, pero ngayon marami ho ang nakakapuna nitong ating munting channel. Kaya nga naisip natin yung ating gagawin sa Sabado kung loloodin niya Abay Hawa. Yan ho ay ating ipatutungkol dito sa ating mga anon viewers at saka ho yung kung sino ho yung mga gustong magtanong. Yun nga lang, ang pakiusap ko nga doon sa ating teaser kanina ay hindi naman tayo makikipagtalo. Meron tayong moderator na pagka hindi maganda yung ang pasok niya at medyo hindi katuwiran o makatuwiran, ay talaga pong ating tatanggalin, aalisin po natin. Yun po ang ating, kasi hindi naman natin gagawin yung araw ng Sabado na yun para makipagtalo. Manapat ay palalawakin lang natin yung ating gagawing pangangaral. Kasi sa Monday to Friday, kasama na yung Sunday, meron tayong ginagawang paksa. At limitado yung ating oras, hinggil po doon sa sinasabing pagtatanong. So may tanungan man, kaya lang limitado. Pero yung Sabado ho na yan, ilalaan natin ho yan doon sa mga papasok na mga viewers or kung sino man na nasa reliyon. Ayan. So, kaya sabi ni Sister Lolet, napanood ko na po ang video pro, maganda po, okay po. So, ganun din, mag-uumpisa tayo ng, kaya lang mas maaga yun, 5:30 hanggang alas 7. So, kumbaga tuloy-tuloy ho yun hindi na ako magbibigay o magbibigay lang ako ng siguro mga 10 minuto, and then tuloy-tuloy na.
Tatapusin natin yon doon sa isang, kung ano yung kalooban ni Abayawa na mangyayari sa Sabado. O, doon sa mga non-viewers ngayon, mga kapatid, kayo po ay aming inaanyayahan sa Sabado alas 5:30. 5:30, ayan, matatapos yun ng mga 7. So meron tayong 1.5 yan. Ito ay laan para doon sa mga magtatanong, ha. Alam naman natin yung mga kapatid, marami nang ano yan. Doon na lang sa mga magtatanong. Ngayon, kung meron po kayong mga medyo magagandang sasabihin, halimbawa, sabihin po ninyo. Kasi yan, Sabado na yan, inilalaan talaga natin dito sa mga non-viewers. Kasama rin po natin si Brother Randiliano. Magandang gabi po sa iyo, Brother Eman, at sa mga kapatid ko Abayawa. Purihin at pasalamatan po natin si Abayawa. Alex Algado, salamat Abayawa. Nakasabay sa pag-aaral, mapagpalang hapon mga kapatid. Purihin si Abayawa, magpakailanman. Oo nga, medyo na-miss ka namin, Brad. Mahaba-haba. 5:56 na po ang ating oras. Kasama rin po natin si GC, si Brother Fernando. Magandang hapon mga kapatid, si Brother Emmanuel. We enjoy to Abayawa our spirit. Ayan. Familiar ho ba kayo doon sa mga bautismo? Familiar po kayo yan, di ba? Familiar din po ba kayo doon sa mga naguhugasan ng paa? Familiar din po ba kayo doon sa mga nagpuputol-putol ng tinapay o yung sinasabi nilang Santa Cena? Familiar po ba kayo doon? At familiar din po ba kayo doon sa mga nagpapatong ng mga kamay? Yun ho bang pagka ho may inaalihan ng wika ng masamang espiritu ay sasabihin nila, in Jesus' name, ikaw na masamang espiritu, lumayas ka sa taong yan. And then papatungan na sa kamay, sa noo, ng kanyang kamay. Yan. Pagpapatong mo yun ng kamay. Pamilyar ho kayo dyan, di ba? Sister Vivian Mana, napan ko na rin po kahapon ang inyong invitation for Saturday Live. So, yan. At sigurado ko dahil binaanan natin yan yan o gawa ng reliyon binaanan natin yan. Hugasan ng paa, bautismo, and then pagkain ng tinapay na walang libadura, and then yung sinasabing pagpapatong ng kamay. At ultipong mga ministro, pinapatungan ng kamay ng kanilang founder. Pinapatungan ng kamay yung kanilang founder. Alam mo, magiging ministro ka sa isang reliyon. Para ikaw ay maordinahan, i-ordain, papatungan ka ng kamay ng founder. Luluhod ka na nakaharap sa kanya, and then yung founder naman, papatungan ka ng kamay sa ulo. Na simbolismo ang wika na ikaw ay inoordinahan bilang isang ministro. Rosely Bando, lahat po yan, Brad. Nadaanan ko yan, nga lang, yung paghugas ng paa, hindi po. Edmundo Mali, sa born again, galing yung mga aral na yan. So, dito makikita natin yung kaibahan na naman nung sinasabi ng kasulatan doon sa ginagawa nila. 5:59 na po.
29 na yung ating unknown viewers, 17 yung ating thumbs up. Ayan. Sabi nga natin, yung ating pag-aaral, palalim siya ng palalim. Kaya nakakatuwa. Ayan, cut off na po tayo mga kapatid. Ayan. So, muli, nawa po ay paunawaan tayo ni Abay Yahweh sa gabi ito. Babasahin ko muna. Ito po yung nakalagay doon sa Hebreo 6. Puno, patuloy, magandang balita, Biblia. Kaya iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy nga tayo at yan ang gagawin natin kung loloobin ng Diyos. So dito ho, sa ang Biblia, kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan na huwag na nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Pagka kinuha natin, ikinumpara natin ito sa iba't ibang bersyon. Doon ho sa CEB, we must try to become mature and start thinking about more than just the basic things we were taught about Christ. We should not need to keep talking about why we ought to turn from deeds that bring death and why we ought to have faith in God. GNB, let us go forward then to mature teaching and leave behind us the first lessons of the Christian message. We should not lay again the foundation of turning away from useless works and believing in God. Alam niyo po ba ang ibig sabihin niyang uno na yan? Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection. So, yun po palang mga pagpapatong ng kamay, yung sinasabi nilang paghuhugasan, yung sinasabi nilang pagkain ng tinapay na walang libadura, yan po ay elementary teachings. So kung elementary teachings yan, na ngayon ay nakikita pa rin natin sa iba't ibang relihiyon, parehang water stagnant. Ano ho? Andun lang siya. So wala. Kaya sinasabi niya, patay na gawa. Wala na eh. So ibig sabihin lamang yan, sabi ni Pablo, ito ho ay sinasabi ni Pablo doon sa mga kapatid. Yung tinutukoy niya, sabi niya, kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulay ng aral ni Kristo at tayo'y personal pronoun. Yung salitang tayo ay yung mga tinatawag na nasa kapulungan. Mga patuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi
sa mga patay na gawa at ng pananampalataya. Para hubang ganito lang. Hindi ba nung tayo grade 1, nagsisimula tayong magbasa ng abakada, igaha, ilaman na nga o para sa tao ba yan? Siyempre, iniiwan natin yun. Pagka tapos na nating maintindihan, malaman, iwan na natin yun. Go on na tayo. Grade 2. Oh. And then pagka nakapag-grade 2 na tayo, grade 3. So and on, so and on. Hindi yung pabalik-balik tayo doon sa grade 1. At pakasamang tingnan. Matanda ka na, grade 1 ka pa rin. Di ba? Ano ang ibig sabihin niya ni Pablo doon sa mga kapatid? Hindi huyaan para doon sa sa labas. Para lang maintindihan, no? Baka humamya, meron pa rin ganyan. Nagpapatong ng kamay. At saka yung sinasabi diya ang paglilinis, yan ay yung sa mga katulad ba nung bago ka kumain, Ayan. So, ang tawag niya ay basic. Nire-rebuke ngayon ni Pablo yung mga kapatid. Yung kanilang spiritual immaturity. Bakit nga kamo? Elementary principles yan . So, magpatuloy na po tayo doon sa kasakdalan. Iwanan na natin yan. Kung ang relihiyon, nananatili pa rin sila sa ganyang bagay, hayaan natin sila. Pero iwanan natin yan. Yan. 2, ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng mga pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan. Iwanan natin ang wika dyan. Yan sabi niya. Not laying again the foundation. These elementary principles are given in 3 parts. Okay, repentance, faith, and then baptism, laying on hands, resurrection of the dead, and eternal judgment. So, wag na. Tapos na yan kumbaga. Yan. Ngayon, yun ang binabanggit diyang paglilinis. Ayan. Yan ay hindi yung nakikita natin na sinasabi nila yung mga bautismo sa tubig. Yan nyo Halimbawa, yung katulad ng mga ceremonial Jewish ceremonial washing na sinasabi. 9 ng Hebreo. Palibasa ay palatuntunang laman, naukol sa laman, na iningatan hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Yan ang sinasabi niya, yung paglilinis, Jewish ceremonial washings. Sabi doon sa 7:4 ng Marcos, at kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna mga guhugas, ay hindi sila nagsisikain at may iba pang maraming bagay ng kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga inumang tanso. Yung mga minana natin o minana ng mga tao. 8, Marcos 7:8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Ayan. Ito yung controversial dyan. Interest. At ating gagawin ito kung ipahihintulot ng Diyos. Alin ang gagawin mo? Alin? Kasi dun sa 1 at 2, sabi ni Pablo, tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simula inaaral ni Kristo at tayo mga patuloy sa kasakdalan. Ayan. Huwag na nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi ng mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos.
ng aral tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghukom na walang hanggan. At ating gagawin ito. Alin ang gagawin natin? Alin ang gagawin natin? Yung ipinatitigil na ni Pablo? Yung po ba ang ipinagagawa dyan? Hindi po. Gagawin natin ang alin? Ang pagpapatuloy kung ipahihintulot ni Abayawa. Bakit nasabi ni Pablo yun? Na gagawin natin yung pagpapatuloy kung ipahihintulot. Bakit natin? O bakit nasabi ni Pablo yun? Na ito'y gagawin natin kung ipahihintulot. Ang alin? Yung pagpapatuloy. Yung maging aalisin na natin yung elementary teachings and then go on na tayo. Tingnan ninyo doon sa ibang version niya. Kumpara lang natin. CEB. Let's grow up if God is willing. GND. Let us go forward and this is what we will do if God allows. So ano ibig sabihin niya ron? Kasi ang dami yung pandya sa tres na yan eh. Ang dami nagkamali. Kung ipahihintulot niya, gagawin natin. Ang alin? Yung ipinatitigil ni Pablo, hindi. Yung 1-2, hindi yan. Gagawin natin ng wika, yung pagpapatuloy kung ipahihintulot. Bakit nasabi ni Pablo yun na kung ipahihintulot ni Abayawa, yung pagiging matured, kung ipahihintulot, paano kung hindi ipinahintulot? At saka, bakit nasabi ni Pablo yun? Anong dahilan? Tuloy natin. Reso yung binasa ko, di ba? Tuloy natin sa 4. Ito. Kaya pala, ito yung dahilan nung sinasabi niya na go forward na tayo, kumbaga, kung ipahihintulot ng Diyos. Bakit? Ito yung dahilan. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Ito yung dahilan. Iiwan natin yung elementary teachings, yung mga paglilinis, pagpapatong ng kamay, yung pagkabuhay na maguli sa mga patay at pag-uukom na walang hanggan. Go on tayo ngayon sa pagiging maturity kung ipahihintulot. Bakit nasabi ni Pablo yun? Kasi itong mabigat sa 4. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Hindi ito sa labas ha. Wala sa reliyon ito. Ito ay nasa loob ng kapulungan. Wala sa labas. Wala sa labas. Kasi yung mga nasa labas, hindi kailanman nagkaroon ng kaliwanagan, hindi kailanman nakalasap ng kaloob ng kalangitan, hindi kailanman nakabahagi ng Espiritu Santo. So, sino tinutukoy ni Pablo dito? Tuloy natin yung pagiging mature natin kung ipahihintulot ng Diyos. Bakit ganon katindi yung sinasabi ni Pablo? Kasi, baka mamaya, mangyari ito. Alin? Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan sa panahong darating. 6. At saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapapakong muli sa kanilang sarili ang anak ng Diyos,
at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Hindi. Tatandaan nyo, sulat ni Pablo ito sa mga kapatid. Alam na ba ng reliyon yan? Wala namang nalalaman ng reliyon. Yan ay sulat ni Pablo sa mga kapatid. Kasi sila yung nakalasap ng kalangitan. Ano ba ang sabi doon? Naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan sa panahong darating. Sana po ay magmistulang babala itong nangyari nung unang siglo. Pero mo, minsan naliwanagan ka, nakalasap ng mabuting salita, tapos nahiwalay ka. Kaya yung tres, napakabigat. Akala kasi nung iba, yung tres na yon, kung ipahihintulot, tangalin yung pagpapatong. Hindi ho eh. Pinatitigil lang nga ni Pablo. Patay na gawa na nga yan eh. Elementary teaching nga yan. Sinasabi nga yan. Di ba? Pinag-iwan na nga yan eh. Go forward. Punta na tayo doon sa pagiging maturity. Yun eh, kung loloobin. E paano kung hindi niloob? Napakabigat Bagay, itong mga bagay na ito, mangyayari lamang kung talagang ikaw ay nasa laman. Kasi hindi naman mangyayari yan kung nasa ipa ang Espiritu. Di ba? Ito, mabigat to. Yan habang lumalalim mo yan, kinanin nyo, habang lumalalim. Kasi ito, pagka ito ay binasa mo lang ng isang basa, yun nga, sinasabi natin, kung ikaw ay nasa laman, isang basa lang yan. Hindi ka naman tuturuan ni Abay Hawa. Hindi mo talaga makikita eh. Ito, detalyado ho, pinakikita sa atin. Detalyado, yung kaliit-liitang detalye, pinakikita ko sa atin. Kaya sabi ko nga, loobin ni Abay Hawa, bigyan ho tayo ng pagkaunawa. Yung lahat ng makakapanood nitong video nito, mabigyan nawa ng pagkaunawa. 6. At saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin muli silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kayo. Sana po ay magmistula itong babala. Ito matindi ho rito ha. O, tinan niyo. 7. Sakat ang lupang humihit-hit ng ulang madalas na lumalagapak sa kanya at tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Parang ganito lang di ho ba, sabi nga, di ba umuulan? Yun daw lupang humihiti ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya, tinubuan ng mga damong pakikinabangan. Ibig sabihin, yung ulan, doon sa lupa, may tumubong damo na pakikinabangan. Yan yung pagpapalang mula kay Abay Hawa. Pakikinabangan mo yung damo eh. 8. Datapwat, kung namumunga ng mga tinik at dawag, ito mabigat, mga kapatid, ay itinatakwil at malapit sa sumpa, ano ang kahihinatnan? At ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Nakindi. Tatandaan ninyo na imposible kay Abay Hawa ang magsinungaling. Ano sabi doon sa 6:18 ng Hebreo? Upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaaring ang Diyos ay magbulaan.
ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na, sumakanlong upang mga kapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Hindi siya nagsisinungaling. Sinabi niya yan, ano ang dapat? Dapat pala may bunga. Makita yung bunga sa atin. Kasi kung dawag ang tumubo, ang pinakaano niyan ay sunugin. Tinik at dawag po eh. Sabi niya. Ayun, datapat kung namumunga ng matinik at dawag ay itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahinatnan ay ang sunugin. Sana wag po tayong maging katulad ng tinik at dawag. Sana po yung nasa 7. Sapagat ang lupang umiitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya at tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanya binubukid ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Di ba? Paano yun, Brad? Di ba? Kasi, di ba, magmula pa noong likay ng sanlibutan, kumbaga, hinirang na tayo, may bayawa. Yung mga sabi ng iba. Pero tingnan niyo itong salita niya doon sa Mateo 7:21-23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipaghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy ipahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Nagpagaling, nangaral, nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mga tanda, gawang makapangyarihan. Pero nasabi sa kanya, magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. So, hindi pala ibig sabihin na kung ikaw ay pinili mula ng likhain ng sanlibutan. Hindi. Katunayan yun na ikaw ay talagang ligtas na. Paano nga kung ikaw ay hindi may patuloy? Hindi ba? Matindi ho yung sinasabi ni Pablo na yan. Diyan sa Hebreo nila. Hindi ba? Oh. Kasi nung unang siglo, ang dami. Halimbawa, katulad dito mga eskriba at mga pariseo. Tingnan nyo 23:15. Sabi ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa, sa paghanap ng isa ninyong makakampi, at kung siya magkagay na inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa sa inyong sarili. Di ba? O halimbawa ay nananalangin. Sabi ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasakmal ninyo mga bagay ng mga babaeng bawat inyong dinadahilan ng mahahabang panalangin, kayo magsistanggap kayo ng isang lalong mabigat na parusa. 23:16. Sabi ninyo mga taga-akay na bulag sa inyong sinasabi, na inyong sinasabi kung ipanumpani naman ng templo, walang anuman. Dapat kung ipanumpani naman ang ginto ng templo, nagkakautang nga siya. Ito yung mga rigorous religious commitments. Honored religious traditions. Sabi ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat itinayo ninyo mga libingan ng mga propeta, at inyong ginagayakan ng mga libingan ng mga matuwid, at sinasabi ninyo kung kami sana ang nangabubuhay ng mga karawan ng aming mga magulang, disin
hindi kami nangakaramay nila sa dugo ng mga propeta. Kaya't kayo na magpapatotoo sa inyong sarili na kayo mga anak niya o mga nagsipatay sa mga propeta. O nagpapasting. Luke 18:12, makalawa akong nag-aayon sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinamtan. Pero anong sabi doon sa Mateo 23:15? Kayo'y anak ng impyerno. Yet Yahweh called them sons of hell. Hindi ba? Kasi sa pananaw ng marami, yung ginagawa ng mga eskriba at pariseo, maka-Diyos na sila. Sa tingin nila. Doon sa kapulungan, napakabigat. Hindi ba? Ano sabi diyan? Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at makalasap ng kaloob ng kalangitan at mga makabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli sa sayag na kahihiyan. Di ba? Ayan, sapagkat ang lupang humihitip ng ulang malakas na lumalagpak sa kanya, tinutubuan ng mga damong pakikinabangan. Diba sabi doon sa 15:5 ng 1, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So kung talagang totoo tayong nagbubunga, patuloy tayo kay Abayawa. Kung talagang nagbubunga. Kasi hindi ka na magbubunga kung wala ka eh. Hindi ba? Ilagay mo lang sa isang puno, hiwalay ka, paano ka magbubunga? Hiwalay ka sa puno. Ayan. Ito, meron naman ng magandang balita. Kanina ho ay medyo hindi maganda. Lalo na doon sa 8. Ito, medyo magandang balita kung nagpapatuloy ho tayo. 9. Ngunit, mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo. Yun. At sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagamat kami ay nagsasalita ng ganito. Yan naman yung kabig ni Pablo. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayoy nagsisipaglingkod kayo. Doon sa bandang taas, matindi yung sinasabi ni Pablo. Pero dito, biglang kumabig siya. Ganda. Hindi ba? Kung tayo po ay magpapatuloy na nakakapit dun sa puno. Hindi ba? Ay sabi niya, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa. Kung meron tayong ginawa, hindi siya liko para limutin yung ating mga ginawa. At ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay magsipagmana ng pangako. Yun. So yung bandang taas, magmistulang babala. Doon sa mga kapatid, ayan, doon sa mga kapatid na baka nga mamaya ho,
ayaw niyo mag-mature eh. Ayan. Di ba? Ayaw niyo sumulong eh. Ayan. So may pangako, mandang ibaba, 13. Sapagkat na mangako ang Diyos kay Abraham, palibasa hindi niya maipanumpa ang anumang lalong mataas, ay ipinanumpa sa kanyang sarili. 14 na sinasabi, tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay pararamihin kita. At sa ganito, nang makapaghintay na ng may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. Sapagkat ipinanunumpa ng mga tao ang lalong mataas at sa bawat pagtatalo nila'y ang sumpa sa pagpapatotoo ang siyang katapusan. Sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya ay ipinamagitan ang sumpa. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na di ay di maaring ang Diyos ay magbulaan upang magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Na ating inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok na sa loob ng tabing. Na do'y pumasok dahil sa ating si Hawashai, na gayon ang pangunahin na naging dakilang saserdote. Magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Napakabuti ni Abayawa. Hindi ba? Ipinaunawa sa atin itong bagay na ito. Kasi marami ho na mga nangangaral, hindi nila maitakil itong bagay na ito. Bakit? Ginagawa ho kasi nila yung mga unang simulain. Hindi nila kayang iwanan yung mga bagay na yun. Bakit? Doon sila nagkakaroon ng pera. Hindi nila kaya iwanan yan. Yan yung ritual eh. Ha? Bakit nila iwanan? Diyan nagkakapera sila. Pero mo, magbabautismo. Maghuhugasan ng paa. Kakain ng tinapay na walang libadura. Puro mga ritual yan. Ibig sabihin, maka-Diyos. Pero yan, pinaiiwanan ni Pablo doon sa mga kapatid sa kapulungan. Pinaalis na yan. Magpapatong ka ng kamay. Pinaalis na yan. Wala na yan. Obsolete. Di ba? Tayo magpatuloy na doon sa kasakdalan. Kung ipahihintulot ni Abayawa. Hindi ba? Sarili yun. Wala naman talaga akong kaligtasan dyan. Ang kaligtasan, unang-una na kay Abayawa. And then si Abayawa, siya yung nagtatawag eh. Siya yung nagbibigay ng pangunawa. O dadaling ka. May kapulungan eh. Ang kapulungan bawat isa sa atin. Tayo yung tinatawag na kapulungan. Assembly. Sa atin, ibinigay yung kanyang dugo, hindi ho doon sa nasa labas. Wala ho sa nasa labas eh. Yung nakalagay doon sa gawa na pinag-aawayan ng marami, yung gawa 20. Basahin ko lang. Ito pinag-aagawa ng mga reliyon, talatang ko. Sabi dito, 20-28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang kapulungan ni Abayahawa o ni Yahawa na binili niya ng kanyang sariling dugo. Di ba? Kasi yung nakalagay ho niyan, hindi nila makuhang paniwalaan yan eh. Kasi nakalagay dun sa The Scripture 2009, ganito. Therefore, take heed to yourselves and to all the flock, among which the set-apart Spirit has made you overseers, to shepherd the assembly of Elohim, which
He has purchased with His own blood. Niyo ba? Binili ng kanyang sariling dugo. Alin? Assembly of Elohim or Assembly of Yahweh? Tingnan po doon sa kwana. Kasi doon niya tao sa restored, New King James, ay Assembly of Yahweh or Assembly of Elohim. Yan nga natin. Pinag-aagaban ho yan, ha? Iglesia ni Cristo at saka ho ADD. O ayan, tingnan ninyo. Sa restored New King James, babasahin ko. Take heed therefore unto yourself and to all the flock over the which the set apart spirit had made you overseers, to feed the assembly of Yahweh which He had purchased with His own blood. Lalagay ko dun sa screen, sa monitor natin. O, yan o. Liwanag yan o. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the set apart spirit had made you overseers, to feed the assembly of Yahweh which He had purchased with His own blood. O di sala ho Iglesia ni Cristo at sala rin ng ADD. Assembly of Yahweh nakalagay dyan eh. Ano ba? Ayan. So, yan sulat ni Pablo na yan, doon sa kapulungan yan. Hindi yan sa nasa labas. Kasi yung minsang naliwanagan, nakalasap ng mabuting salita ng Espiritu, walang iba kundi nasa kapulungan. At sana po ay huwag mangyari sa atin yung nangyari o yung sinasabi ni Pablo. Wag. Kasi hindi na natin muling, kumbaga, kahit na anong sisi natin, wala na. Ano? At saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Ito napakabigat kasi, yung nasa 6 na yan. Baka mamaya sabihin mo katulad ng panalangin ni David. Sabi ni David, likhan mo ko ng isang malinis na puso o Diyos at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Baka ganyan na maging panalangin natin. Isaiah 1:28, ngunit ang pagkalipol ng mga manalangsang at ng mga makasalan ay magkakapisan at silang nagtatakwil sa Panginoon ay mga lilipol. 10:29 ng Hebreo, gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol sa naukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpapabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Niyo ba? Tingnan yung nangyari ng unang siglo doon sa 11:48 ng Lucas. Kayo may mga saksi at nagsisisang-ayon sa mga gawa ng inyong mga magulang sapagkat pinatay ng mga ito
ang mga yaon at itinatayo ninyo ang kanilang mga libingan. Napakabigat. Yeah. Paano ka naman lilikaan ng panibagong puso kung hindi ka naman naging matuwid sa harap niya? Si David, kaya naman niya sinabi yan, una-una, lingkod talaga yan ni Abay Hawa. Ngayon, gagamitin halimbawa ng mga reliyon, yung talatang yan, sala. Hindi naman sila naging matuwid kahit kailan. Bakit sila bibigyan ng panibago? Saka hindi kailanman nila mauusal yung bagay na yan sapagkat pagka kasi ikaw nasa laman, malayong-malayo yung mga pag-iisip mo doon sa mga bagay na ukol sa Espiritu. Hindi mo nga maiisip yung salitang pagsisisi kung ikaw ay nasa laman. Wala yan. Kasi talagang magkaaway yan magkalaban. Wala ho yung nag-request So, noong tama yung sinabi niya na marahil ito isa sa mga sinasabi ni Pedro na sa mga sulat ni Pablo, marami ang, ito, nandito pala Ayan. May tanong siya paano po kaya makararating sa maturity yung mga hindi naniwala kay Pablo? Hindi makakarating sa maturity yan. Ayan. Sabi ni Brad Caroso yan. Ito, nandun pala sa assembly. Ayan. Hindi kailanman makakarating sila sa maturity sapagkat hindi naman sila naniwala kay Pablo. Yan, sulat ni Pablo yan. Diba? Mga kapatid, marami sa atin ang nakalasap na ng kaliwanagan, naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan, mga nakabahagi ng Espiritu. Tingnan niyo yung sinabi niya doon sa Juan 51. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, hindi siya makakakita, magpakailanman ng kamatayan. 8:51 yan. Sana itong mga pangakong ito ay makintal sa ating mga puso. Pero pangakuan ka ng hindi siya makakakita, magpakailanman ng kamatayan. Yung pagkakasala, segundo lang. Ipagpapalit ba natin itong pangako ni Abay Hawa? Huwag na mga kapatid. Sayang. Di ba? Sa sandali lang naman yan Sandali lang naman Ang isipin natin, mas mahaba yung pupuntahan natin. Maikli kasi itong iiwanan natin Maikli lang. Piraso lang. O ilang taon na ba yung ating pinakamatanda? Sino ba ang pinakamatanda sa atin? Mukhang hindi ako ang pinakamatanda sa atin sa mga sa kapulungan. Piraso lang yan. Sige, ipagpalagay mo na. Naku po, 6:44 na. Ayan. So nakita ko dito sa aking monitor. Ayan po mga kapatid So yung request ni Brad Caros. Ayan, Brad Caros. Maliwanag yan 6:1. So ibig sabihin, itigil na. Tigil na yung mga simulain ni Christian. Simulain aral yan. Elementary yan. Ang mabigat kasi yung 3. Go forward or magpatuloy na tayo kung ipahihintulot ni Abay Hawa. Kaya pala naman nasabi niya yun,
Kasi baka yung mga minsang naliwanagan, nakalasa, kaya may pasubali siya na kung ipahihintulot na niyabayawa. Ano? Lubin po ni Abayawa doon sa ating mga unknown viewers ay nabigyan po kayo ng pangunawa ni Abayawa. No? Sa ating mga kapatid, sa Katop, Brad Alex Algado, nakipagtunggali Brad sa mundo. Buti na lang kinaawa na ko ni Abayawa. Gusto kong makita kayo, loobin nawa ni Abayawa. Rosely Bandoho, pagpapalayas ng masamang espiritu, pagpatong ng kamay at paglalagay ng langis. Bibian Mana, tayo ay binabanal ng Diyos. Binabanal from Catholic to born again to Abayawa. Lolita Corsiga, wala na po yan bro. Tapos na po tayo dyan. Minyo Dimitilar, magandang araw bro. At sa lahat ng kapatid kay Abayawa, po rin na naging isang makapangyarihan sa lahat na si Abayawa. Lolita Corsiga, sobrang ganda po ng aral natin ngayon bro. Maraming salamat po kay Abayawa. Bibian Mana, sa mga religious po na Orthodox, kapag ang babae may monthly period, one siyang nakahiwalay ng bed. Tapos maliligo muna siya sa mikbeh bago siya makipagtalik muli sa kanyang asawa. Ay, mga sinaunang ano pa rin. Pero sabi nga ano yan, dun sa Toren, Lolita Corsiga, meron po kasing hindi susunod. Mundo Mali, kung ipahintulot ni Abayawa na tayo ay buhay pa, magpatuloy tayo sa paglago sa kalooban ni Abayawa. Milter Pasis, magandang gabi po, Brademan, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Elohim. Purihin ang banal na pangalan ni Abayawa. Lolita Corsiga, tinik nga po. Tama po. Wilfredo Balatiba, magandang gabi po sa lahat ng nasa assembly. Pupuri po pa dakila sa ating Elohim na si Abayawa. Samuel Rotoni, tama po bro. Ang magtiis hanggang sa wakas ay magkakanit ng gantimbala mula kay Abayawa. Loren Paulan, 3 hearts. Lolita Corsiga, ang ganda po bro. 3 hearts. Berisa Shirley, ibig pong sabihin, Brademan, pag sa reliyon ka humiwalay, may pag-asa ka sa kaligtasan. Dahil pwede kang dalhin ni Abayawa sa kanyang kapulungan katulad ng nangyari sa akin. Opo. Lahat naman tayo galing sa reliyon. Lahat. Pero inalis tayo ni Abayawa. Siya ang nag-alis sa atin. Hindi tayo. Siya ang nag-alis. Miliano Mali Jr. at ganyan po lahat ang nangyari sa atin, si Shirley Berisa. Maging si Pablo ay galing din po sa sekta bago siya tinawag ni Abayawa. Lolita Corsiga. Yeah. Opo, napakabuti po talaga ni Abayawa. Marapat lang po siyang purihin at pasalamatan lahat-lahat na po ng mabubuti na pwede natin sabihin sa kanyang mapakailan. Lolita Corsiga, basta po sis. Shirley, susunod lang po tayo sa pagpapakabanal na ikaligtasan po tayo. Sa Bandoho, yan ang ginagamit din yung awit na yan ng mga reliyon, Brad, yung likhan mo po ng bagong puso. Joel Suela, 3 hearts. Riveri Ciceli, tama si Slolit, ngayong nandito na tayo sa kapulungan, kailangan talaga nating pagsikapang makasunod sa kalooban ni Abayawa. Lolita Corsiga, tama po sis, Shirley. Lolita Corsiga, sobrang ganda si Shirley ng paksa natin, magandang pang-share. Jingbert. Si Teodola, si Teodola Lopez po ang pinakamatanda dito sa kapulungan. 86 years old. Ayun. Jingberte, wala lang kasi siyang MB kaya nood lang siya ng live mo, brother. Ay, Sister Teodola Lopez. Ayan po, magandang gabi po sa inyo. Sister Loren Paulan, salamat Abayawa at sa ibing bro Eman, sobrang ganda ng paksa. Malinaw na malinaw, tago sa puso. Lolita Corsiga, 3 hearts. Ricardo Quaresma, 3 hearts. Arnold Maco po, salamat sa napakagandang aral ni Abayawa. Ganon din sa iyo, Brad Eman. Ayan. 6:49 po ang ating oras. Talagang, sabi nga, tinuturoan tayo ni Abayawa. Siya yung natuturo, siya yung nagbubukas ng ating pangunawa.
upang maunawaan natin yung mga bagay na espiritual. Sa laman, wala ho yan. Tuloy lang mga kapatid. Tayo naman kumbaga si Abayawa, alam naman ni Abayawa yung puso natin. Sabi nga, ulitin ko yung sinabi niya, ganda nung bandang huli. Ito, sa 9, sabi niya, ngunit, biglang si Pablo, mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagamat kami ay nagsasalita ng ganito. Kumbaga, yung sinasabi ni Pablo dun sa 3, 4, 5, 6 ay parang nagbibigay lamang siya ng babala na pwedeng mangyari, hindi imposible, pwede. Kaya yun ay babala niya. At least nababalaan, merong babala sa atin na wag sana tayong mahiwalay kay Abayawa. Wag. Hindi ba? Sayang, napakahaba na O ilang taon na ba na nakilala natin siya? Kasi sa akin yung pagkakilala mo halimbawa ng 3 o 2 taon, may malaking bagay na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi marami nang tumanda, hindi nakakilala. Umidad na sila ng 60, hindi nakakilala. Kaya kung nakilala natin siya sa mga panahong halimbawa ay 2 taon pa lamang o kaya ay buwan pa lang, magalako tayo. Sapagkat marami ang nangamatay, hindi rin nakakilala. Hindi ba? Patatandaan nyo hindi kinalilimutan ni Abayawa yung mga ginagawa natin. Alam niya yan mga kapatid tingnan nyo sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Inyong paglilingkod sa mga banal. Tumutulong. Simula nung unang siglo, ganun din At inanasa namin ang bawat isa inyo magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay magsipagmana ng mga pangako. Kukunti lang yung buhay natin dito sa mundo nito mga kapatid. Tuloy lang. Kapiraso lang. Kaya sabi nga, mapalad ang bawat sa atin. Kung nakilala natin siya ng ilang buwan pa lang, mapalad tayo. Bakit? Marami yung namatay, hindi nakakilala sa kanya. Totoo yan. Napakarami. Mga Hudyo, Hintil, marami. Nagkandamatay, hindi siya nakilala. Kaya sabi ko nga, napakapalad natin. Kaya kung bago tayo matulog, tayo manalangin. Salamat po. Ayan. Diba? O pagkising, salamat po. Nagising na naman tayo. Pinagkalooban na naman tayo ng isang panibagong araw. Tulita Corsiga, o nga po, tama po bro. Tulita Corsiga, doon po, panghabang buhay, dito po, pansamantala lamang po. Pansamantala lang. Mayroon pa nga rito. Maraming problema ko dito sa mundong ko. Balakinaw. Good day po to all brethren of Assembly of Abayawa and also to Brad Emmanuel. Tulita Corsiga, maraming salamat po Abayawa, ganun din sa iyo Brad Emmanuel. Sobrang ganda po ng paksa. Joel Suela, yan po ang tunay na aral, Bro Evan. Sa, 653 na po. Si Brad Melchor, ayan. Sister Loren, si Brad Caros, Sister Jing King Duverte, and then ayan. Sabi ni Sister Jing Kindo, Sister Pansais Johanna Lopez, give space po yung Abayawa. Sabi ni Brad Caros, maganda rin po sa lahat ng kapatid kay Abayawa at sa inyo po, Bro Eman. Sister Lolet.
Si Brad Perez, good day po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid, purihin at pasalamatan natin ang nag-iisang banal na Bayhawa. Love you all. Brad Fernando, magandang hapon mga kapatid. At kay Brother Emmanuel, we enjoy to Abayawa our spirit. Brad Carlo, and then Sister Rosly Bandoho, si Brad Baste, Sister Lori Calderon, si Brad Mel, Francis Johanna, Sister Vivian, ayun. Yun po yung ating mga kapatid dun sa ating sa GC. Ayan. 36 na po yung ating viewers, 21. Yung ating thumbs up. Ayun po muli ating di sa mga viewers, kayo po ay aming inaanyayahan sa Sabado. Ano na ba tayo ngayon? Miyerkules. Ayan. Sabi ni Sister Gina Macoco, salamat sa inyong magandang aral, Abayawa. Yun po. So, ayan. Maria Victoria, salamat po sir. Tunay na pag-aaral po rin ang nag-iisang may likha, Abayawa. Meron na naman tayong kapatid. Huwag niyo na po akong tawagin sir, kapatid na lang o bro. Alam niyo ba yung sir? Kung ano ibig sabihin? Ano ho yan Lord or God. Pag tumawag kayo ng sir, meaning, dinudiyos nyo. Furious ho yan sa Greek. Tignan niya, ilalagay ko doon sa, para makita nila. Master ho kasi yan tingnan natin. Kung ano ibig sabihin So, Brad na lang, tayo naman ho magkakapatid, huwag nating lagyan, kasi sa reliyon ho, lagyan nila ng barrier kumbaga. Sa atin, iba, lahat po tayo magkakapatid lang, sinasabi. Parang ako lang po yung waiter. Tagapagsilbi. Hindi ho katulad yan sa relihiyon na masyadong ginawa nilang pagsaludar doon sa kanilang founder. Hindi nga na nabigyan ng ganong saludar si Yahweh nung nasa laman Diba? Tapos itong mga founder na ito, teka, ang kinukuha ko ay, yun. Ayun. Para maipakita ko sa inyo yung salitang, ayan, curious ang ibig sabihin niyan. Yung ito. Magkasya. Ayun, kasya. Ayan, babasahin ko ano ho yan, Lord? G2962, curious. Ayan ang ibig sabihin. Curious, from kurus. Supremacy, supreme in authority that is as noun, controller, by implication, mister, as a respectful title. Kaya nilagay ko na doon sa monitor God, Lord, Master, Sir. Ayan. Lumiwanag to. Kaya, Sister, nawala yung ating Maria Victoria, ayan po. Kapatid na lang, sis. Teka, meron pa akong babasahin.
Lolita Corsiga, o nga po, sayang po. Lori Calderon, maraming salamat po, Abayawa, sa panibagong araw mula sa pamagitan mo, Bro Emma. Salamat po ng marami. Sebastian Juarez, magandang gabi po, bro, at sa kapatid sa Assembly of Yahweh, pasalamat at purihin po ang nag-iisang makapangyarihang banal sa nawalang iba kundi si Abayawa. Sebastian Juarez, nalito po, nag-module po kasi ako. Lolita Corsiga, tulong-tulong po tayo mga kapatid. Sebastian Juarez, babawi po ako kay Abayawa at sa mga videos ninyo po, bro, love you all mga kapatid. Ayun. So, maraming salamat po doon sa ating mga kapatiran sa GC, ano po. At ganoon din po dito sa ating mga kapatid sa ating monitor sa YouTube. Balikan ko na lang po si Brenda Fortunato Juarez, Sister Christy Juarez, Brad Wilfred Bedes, Sister Lorin Paulan, Ezekiel Umali, Emiliano Umali Jr., Ricardo Quaresma, Sister Jean Berte, Shirley Abrera, Edmundo Umali, Lolita Corsiga, Brad Alberto Palado, Nel Umali, Joel Suela, Melchor Cabanayan, Francis J. Lopez, Frederica Shirley, Francisco Lopez, Rosly Bandojo, Gina Macoco, Samuel Rotoni, Lori Calderon, Brad Christopher Perez, Sister Chris Junker, Brad Arnold Macoco, Sister Vivian Mana, Brad Randiliano, Alex Algado, Brad Melchor Pasis, Nino Dimitillan, and then Wilfredo Balatiban, Samuel Rotoni, ayun. Binabati po natin si Sister Teodola Lopez. Magandang gabi po. Sino pa? Melchor Cabanayan, be blessed po. Salamat po sa inyong channel. Papalain po kayo ni Abayawa. Maraming salamat, Brad Melchor Cabanayan. Ganun din po, maraming pong salamat sa ating mga kapatid kay Abayawa. Muli, sumatin po ang biyaya, awa, habag, kupala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Sa magandang gabi sa bawat isa. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po ang bawat isa ni Abayawa.